Okay mga ka-team, good morning. Ayan, meron tayong Nissan Almera dito na ang issue is nag-overheat. Ayan, nag-overheat ngayon. Magpapalit tayo ng Mangkanor. Ayan, ito si Mangkanor mga ka-team. Thermostat, original lang binili natin. Kasi hindi na nag-open kaya nag-overheat. Ayan, kung mapapansin nyo bago ituturo namin sa inyo ay ano pala, pasuyo, lagyan mo ilaw para makita nila. I-ready mo ilaw mo saglit. Ayan. Tuturo namin sa inyo kung paano magpalit ng thermostat ng Nissan Almera. Okay mga team. Ito, kung mapapansin natin, ito yung lower hose natin. Pag tinanggal natin yung lower hose na yan, yan, may dalawang bolt yan na 12. Ito, dalawang bolt na 12. Saan ba ako pepwesto? Ayan, dito ako pepwesto. Ayan, ngayon mga team, hanap na tayo posisyon. So isa, paano ba posisyon? Yan, ganyan. Yan, okay. Okay, umpisahan na ni Romel kung paano magtanggal. Una, baklasin yung lower hose, yung clamp. Okay, Med. Hindi na siguro. Kasi yung mechanical po. Papatanggal muna natin yung lower hose. Kasi pag hindi natin tinanggal yung lower hose na yan, mahirap magbalik niyan. Ang mangyayari, tatagas. Ayan. Tapos, syempre, palit na rin tayo ng coolant. Ayan, bleed na rin tayo. Oh, hindi na maganda yung coolant nito. Pangit na. Okay, yan. Tanggalin yung lower hose, mga ka-team. Ayan, sana makita nyo. Miga. Kailangan kong miga. Sa ilalim, nakapaling yung ano eh. Nakapaling yung clamp. Position ng ano eh. Clamp. Kaya angat pa. Okay. Kagat. Oh. Ayan. Ito pa nga dapat sa posisyon. Kaya nahanap ka ng magandang posisyon para matanggalin. Ayan, no? Okay. Tapos tulak natin. Bulan. Nakawala. Okay. Hila. Up. Okay yan. Okay na. Gebe. Gebe tao. Yan. Okay. Tapos, hugutin natin yung hose. Dahil wala nang lalabas dyan kasi naka-bleed na tayo rito. Meron pa rin. Konti. Wala na, marami. May nababasa. Okay, hugot. Itong kailangan itong pangikot. Kailangan natin hilahin yung hose. Yan. Hindi kaya. Matigas. Alalayan nyo lang mga ka-team kasi plastic po yan. Plastic yung pinaka-housing ng ano, thermostat. Mamaya kasi mabasag. Kaya ang hirap po maghanap nyan. Talaga napakahirap maghanap ng pyesa na yan. Yung pinaka-housing ng thermostat. Ikutin lang natin yung hose para ano, para mahugot natin. Pwede na yan. Persen mo na. Kulot kanan. Ayan na. May tubig pa ito. Hindi kaya yan. Wala na yan. Oh. Diba? Ngayon mga ka-team, kung mapapansin nyo, ay pakita ko muna. Akin na yung flat screw para makita nila. Tuturo natin. Ito yung ayan o. Ito yung bolt, isa. Tapos dito sa taas, dalawa. Bali, 12 mm yan. Yan, papatanggal na natin. Okay, tanggal.
Gamit lang kayo ng tools. Copper tools para Ayan. Gamit lang kayo 3/8 para ano, maliit kasi pag 1/2 ginamit natin, medyo malaki. Mahihirapan ho kayo. Ayan, nakuha na natin isang bolt mga ka-team. Ayan. Isang bolt pa sa ilalim para tuluyan nating mahugot. Ngayon, para makita nyo kung ano yung posisyon ng ano ng thermostat valve, hugutin nyo lang muna yung ano, pinaka housing, elbow. Yung pinaka housing ng ano, thermostat housing or elbow. Tapos tignan nyo yung posisyon, kung anong posisyon. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, tignan nyo po yung posisyon nya. Hindi, nakaipit lang yan doon sa ano. Nakaipit yan dyan sa may yan. Yan, ito, hilahin mo lang. Doon sa may dipstick. Nakaklam lang yan. Walang tournicles yan. Pakin mo lang. Yan. Ito, nakaklam po kasi yan sa ano, dipstick. Tapos ganyan yung tsura niya. Ngayon, tignan nyo yung posisyon, mga team. Ang posisyon niya, akin na yung thermostat na isa. Ang posisyon niya, mga ka-team, o turo mo yung pinaka ano natin, ito. Pin. Yung pinaka ayan, ganyan ang posisyon niya based dito sa ilalim. Ayan, kung makikita niyo yung etong parang ano na to, itong malug na to, parang ano ba term dito, needle o pin o yan, basta ganyan. Needle niya. Yan, ganyan position po yan ha. Pag nilagay nyo rin, dapat ganyan position rin. Okay, hilahin mo ng ganito position rin. Teka lang. Ilipat ko lang yung sahod. May tubig pressure sa loob. Sige. Mababasa yung higaan ko. Ayan, mga kapin yan. Ayan. Tingnan nyo yung pinaka ano niya. Yan, okay na. Pinaka pin niya. Ganyan, dapat nakatayo. Kung ano yung hugot niya, dapat gano'n rin. Hugot. Flat screw, matibay yan. Ngayon natin baka kaya. Hindi pala kaya talaga. Ayun o, flat screw. Hindi kakayanin. Okay. Pagkumpara natin yung dalawa mga ka-team. Ayan. Dahil nga, ayan, halos kalawang na po siya oh. Kaya nagkokos ng overheat to mga ka-team kasi nga hindi na siya nag-o-open. Ano ba bago yan? Ito yung bago. Hindi, sabi nung nangyari, bago to yan. Hindi bago to. Hindi bago? Wala siyang sinabing bago. Ito mga ka-team, nahihirapan na siya mag-open. Kaya nangyayari, nagkokos ng overheat. Overheat na kasi to. Pero ito lang naging problema niya. Ngayon, kakabit na natin. Kakabit na natin to. Yan, ganyan position po mga ka-team ha. Yan, nakataas na ganyan. Ito, yung pinaka needle na to. Okay, sige, kabit mo na. Sa gilid, silicone. Ito sa Facebook. Ito lang. Yan, lagyan natin. Tapos ito rin. Ayun lang mga ka-team, ganun lang kabilis magpalit ng thermostat. Halos dalawang bolt lang yan mga ka-team ito. Kasi mahaba yung video. Ayoko pa naman masyadong mahaba yung video. Ayun o. Itong bolt na yan, wait lang, kakabit ko lang ha. Layo na natin. Ayan mga ka-team, ganyan ang posisyon niya. Tapos ito yung dalawang bolt niyan. Ayan lang, tapos papalitan mo lang rin yung thermostat na nakakapit doon sa pinaka loob nun. Tapos kakabit mo lang, tapos higpitan mo lang rin. Okay na, that's all. Tapos lagyan mo ng bagong kulan, tapos bleed nyo na. Ganun lang kadali. Sige, kabit mo na. Ayan, magkakabit na tayo. Kailangan pag kinabit mo yan, hindi mo na kailangan ikutin ng kaliwat kanan. Yan, pagka kinabit mo, yan, okay na. Kailangan mga ka-team, huwag nyong iikutin, huwag nyong pipihitin ng ganito.
Once na pinihit nyo na ganito, nawawala sa alignment yung ano, yung gasket nya. Ayun, kaya magkokos ng leak. Kaya kailangan pag dinikit nyo ng ganon, pinasak nyo, automatic dapat naka ano na yan, naka posisyon na kaagad. Tapos nilagyan lang natin ng beta grade dito mga katim. Manipis lang po. Yan, silicone gasket. Tapos yan, ganyan posisyon. Okay, kakabit na ni Romel. Kaya namin sinasabi yan mga katim, kasi naranasan namin yan na ikutin namin ganito. Tapos paglagay namin nag-leak, sayang naman yung coolant nyo. Pag nasayang ang coolant nyo, bili na naman ho kayo bago ulit, kasi tatapon na naman po uli yan. Okay mga katim, ganun lang ho kadali magpalit ng thermostat. Sana meron kayong natutunan na yan, ibabalik nyo lang rin. Ayan. Tignan mo mabuti Romel ha, baka pumihit. Itamang posisyon mo yung ano, yung doon sa may dipstick, yung may malaking bukol dyan na ano, Kaya nga. guide doon mo tapat yan. Ayan. Aray ko. Nakawala tayo sana. Ang hirap talaga maging cameraman, hindi ko alam kung saan ako puposisyon. Ay. Ayan. Sige, kabit mo muna para mapakita natin. Ayan mga katim, ganyan ang posisyon po niyan ha. Ayan. So, lapat nyo lang muna, wag nyo muna higpitan. Tapos dapat rin isa, lagay na rin ang isa. Make sure na pantay po lagi. Wag yung gagalaw-galawin, kasi napakahirap, baka mamaya magkaroon ng leak, sayang ang coolant nyo. Ayun ang iniiwasan natin dito, kasi ang binabayaran sa amin ng customer dito mga ka-team is isang yung coolant lang. Pagka nagkamali kami, kasalanan na namin yon, magdadagdag kami, kumbaga kami na magbabayad ng coolant ngayon. Abonado na kami sa coolant, kaya kailangan maayos ang pagkakabit. Tapos lalagay nyo lang rin mga katim yung hose. Ganun lang ka-basic. Kayang-kaya nyo nang gawin yan. Huwag nyo mag-DIY sa bahay nyo. Basta meron lang kayong 12mm saka plies, pantanggal ng plier, pagtanggal ng ano, ng hose, lower hose. Susunod naman na vlog natin, tuturo natin sa kanila paano nila malalaman yung thermostat valve kung nag-o-open o hindi. Diba? Ayan mga katim, ayan ha. Ito, original to. Okay mga ka-team, hanggang dito na lang ang aming video. Maraming salamat mga ka-team. Team Dano sa Auto Repair Shop, handa magbigay ng DIY tips. Paalam. Goodbye.